Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid, mga sister, ipagpatuloy natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ay ang pang-24 na hadith, al-hadith al-rabi' wal-'ishrun. An Abi Dharr radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fima rawa 'an Allah 'azza wa jalla annahu qala. Ang nag-ulat sa hadith na ito ay si Abu Dharr radhiyallahu anhu, na ito ay mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang hadith na ito ay iniulat ng propeta galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay hadithun qudsi. Ito ay salita ni Allah, sinabi ni Allah. Ang kaniyang maana, meaning, ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, "Ya ibadi, o mga alipin ko, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, katotohanan ipinagbawal ko ang pandaraya sa aking sarili. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, at ginawa ko ang pandaraya na haram sa pagitan ninyo. Huwag kayo magdayaan." Ibig sabihin, ang pandaraya ay kabilang ito sa mga gawain na mahigpit na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinisigurado ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo madadaya sa lahat ng ating mga ginagawa, mga kabutihan. Lahat ito ay makukuha natin. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. O mga alipin ko, lahat kayo naliligaw, maliban lamang sa tao na pinatnubayan ko siya. Fastahduni, humingi kayo sa akin ng patnubay gabay, ahdikum, papatnubayan ko kayo, gagabayan ko kayo. Ang ibig sabihin, mga alipin ni Allah, ang hidayah ay pagmamayari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang magagabayan lamang ay ang tao na ginabayan ni Allah. Ipinagkaloob sa kanya ni Allah ang gabay at patnubay. Ngunit ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na humingi tayo sa kanya ng gabay. Kapag hindi tayo humingi sa kanya ng gabay, ay hindi niya tayo papatnubayan, gagabayan. Ang magiging landas ng isang tao ay kaligawan. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. O alipin ko, mga alipin ko, lahat kayo nagugutuman, maliban lamang sa tao na pinapakain ko siya. Humingi kayo sa akin ng pagkain, pakain ko kayo. Ibig sabihin, mga alipin ni Allah, lahat ng ating pangailangan dito sa mundo ay siya Allah natin dapat hingiin. Pagkain, inumin, lahat ng bagay. Si Allah ang nagmamay-ari dito. Dahil dito, huwag tayo lumingon sa ibang bagay. Sa Allah tayo humingi ng pagkain. Huwag tayo umasa sa ating mga trabaho.
Huwag tayo umasa sa ating mga kaibigan. Huwag tayo umasa sa ating mga negosyo. Dahil si Allah ang nagpapakain sa atin. Hindi ang ating mga trabaho. Ya ibadi kullukum aarin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. O mga alipin ko, lahat kayo na nakahubad. Lahat kayo nakahubad. Maliban lamang sa tao na dinamitan ko siya. Humingi kayo sa akin ng damit, dadamitan ko kayo. Damit ng ating mga aura, yung katawan natin, at damit pantakip ng ating mga kapintasan. Si Allah lamang ang maaring magtakip sa ating mga kapintasan, ang ating mga katawan. Dahil dito sa Allah tayo humingi ng pangtakip sa ating mga katawan, mga aura, at ating mga kapintasan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. O mga alipin ko, katotohanan kayo ay nagkakamali sa gabi at sa araw. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, at ako ay pinapatawad ko ang lahat ng kasalanan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Humingi kayo sa akin ng kapatawaran, papatawarin ko kayo. Ang ibig sabihin mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tao ay hindi niya maiwasan ang pagkakamali. Dahil linikha siya ni Allah na isang tao na magkakamali. Ngunit ang pagkakamali na ito ay mabubura sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran kay Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang isang kasalanan na hindi niya pinapatawad. Lahat ng kasalanan ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran. Lahat. Huwag tayo mawalaan ng pag-asa. Ang taong gumawa ng kasalanan, napakaraming kasalanan, ay dapat huwag mawalaan ng pag-asa. Magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ng kapatawaran kay Allah dahil papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. O mga alipin ko, katotohanan kayo ay kailanman hindi kayo makakagawa ng masama upang ako ay saktan. At kailanman ay hindi kayo makakagawa ng isang kabutihan upang ako ay bigyan ninyo ng kabutihan. Dahil si Allah ang makapangyarihan. Dahil si Allah ay lahat ng bagay ay nasa kamay niya, nasa kontrol niya. Si Allah ang Panginoon ng lahat. At walang mangyayari sa mundong ito na wala sa kaniyang kagustuhan. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa
Hadith na ito na kung ipinag-utos niya sa atin ang pagsamba sa Kanya ay hindi dahil sa upang ito ay mapagkinabangan niya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbabawal niya ang paggawa ng mga masasama. Hindi dahil sa ang mga bagay na ito ay makakasama kay Allah. Ito ay lahat para sa atin, para sa ating kapakanan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, o mga alipin ko, katotohanan kung ang nauna sa inyo at katapusan na sa inyo at ang mga tao sa inyo at mga jin sa inyo, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi dhalika mulki shay'a. Katotohanan kung ang nauna sa inyo at katapusan sa inyo at mga tao sa inyo at mga jin sa inyo ay maging matakutin sila sa Allah ng katulad ng isang tao, ng katulad ng pagkatakot ng isang tao. Nagkaisa sila sa pagkatakot kay Allah, pagsunod kay Allah, ay wala silang maidadagdag. Walang maidadagdag nito. Nakatiting na bagay sa aking kapangyarihan. Dahil kung ipinag-utos ni Allah ang pagkatakot sa Kanya, pagsamba sa Kanya, pag-iwas ng mga maasya, ay dahil ito ay makakabuti sa atin, hindi para kay Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, o mga alipin ko, katotohanan kung ang nauna sa inyo at katapusan sa inyo, wa insakum wa jinnakum, at ang mga tao sa inyo at mga jin sa inyo, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ay maging kung sila ay maging kafir, maging musyrik, ng katulad ng pagkamusyrik ng isang tao, nagkaisa sila sa pagtalikod kay Allah, nagkaisa sila sa pagsuway kay Allah, nagkaisa sila sa pagkatigas ng kanilang mga puso, tumigas ang kanilang mga puso ng kagaya ng pagtigas ng puso ng isang tao, ay walang mababawas nito nakatiting bagay mula sa aking kapangyarihan. Dahil kahit ano ang gawin ng mga tao at mga jin, ay hindi sila makakalabas sa kapangyarihan ni Allah. Mananatili sila na sila ay pagmamay-ari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, o mga alipin ko, katotohanan kung ang nauna sa inyo at katapusan sa inyo at mga tao sa inyo at mga jin sa inyo, qamu fi sa'idin wahid, tumayo sila sa isang napakalawak na lugar, sa isang napakalawak na playground. Fasa'aluni, humingi sila ng mga bagay. Bawat isa ay humingi sila sa akin ng mga bagay na gusto nila. Fa'ataytu kulla insanin mas'alatahu,
Tapos ibigay ko sa bawat isa ang kaniyang hiniling, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ay walang mababawas nito mula sa lahat ng bagay na nasa akin, walang mababawas. Sa mga bagay na nasa akin, kagaya lamang ng mababawas ng karayom kapag ipinasok sa dagat. Pero kapag ipinasok yung karayom sa dagat, ay walang mababawas nito. Ganun din, na kahit ibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, lahat ng jin, ang kaniyang hiniling, ay walang mababawas sa kapangyarihan ni Allah. Walang mababawas sa mga bagay na nasa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay kung hindi ibinigay ni Allah sa bawat isa sa atin ang kaniyang hiniling, ay hindi dahil sa si Allah ay kinukulang. Hindi dahil sa si Allah ay natatakot, baka ito ay maubos. Kundi ito ay hindi niya ibinibigay sa tao dahil sa mga hikmah. Kabilang sa mga hikmah na ito, mga dahilan na ito, ay ang pagsubok sa isang tao. Kasi tayo ay nilikha ni Allah sa mundong ito upang subukan. Pangalawang hikmah, maari hindi ibinigay ni Allah sa atin ang bagay na ito kasi alam niya na ito ay makakasama sa isang tao. Pangatlo, ang bagay na ito ay hindi binigay ni Allah sa atin, sa isang tao dito sa mundo, dahil ang bagay na ito ay ibibigay niya sa kabilang buhay, sa oras ng pangailangan ng isang tao. Ya ibad, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, o mga alipin ko, katotohanan ang mga gawain ninyo ay pinapangalagaan ko lamang sa inyo. Thumma uwafikum iyaha, pagkatapos ibibigay ko sa inyo ng kumpleto sa kabilang buhay. Faman wajada khairan, sinuman ang nakatagpo ng mabuti, kabutihan, falyahmadillah, purihin niya si Allah. Dahil ang mga bagay na ito na napunta sa kaniyang kamay ay manggagaling kay Allah. At kung siya ay nakatagpo ng kabutihan, ay dahil ipinaliwanag ni Allah sa kaniya ang tamang daan, ang tuwid na landas upang hindi maligaw. Dahil dito, purihin niya si Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. At sinuman ang nakatagpo ng bukod doon, bukod sa kabutihan, ibig sabihin nakatagpo ng masama, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. At wala siyang, sinuman ang nakatagpo ng bukod doon, ay wala siyang dapat nasisihin kundi ang kaniyang sarili lamang. Kung ang isang tao ay sa pagdating niya sa kabilang buhay ay maghihirap sa impyerno, magkakapasok, ay wala siyang dapat nasisihin kundi ang kaniyang sarili lamang, dahil ipinaliwanag ni Allah
sa atin sa kaniyang mga uli ang mga alipin ang tuwid na landas, ang tamang landas, ang tamang gawain. Ipinapaliwanag niya sa atin ang mga masasamang gawain, ang baluktot na daan, ang mapanganib na bagay. Dahil dito wala siyang dapat na sisihin kundi ang kaniyang sarili lamang. Dito sa mundo at sa kabilang buhay, lalo sa kabilang buhay. Mga alipin ni Allah, napakalawak ang nilalaman ng hadith na ito na mga aral. Dapat natin pag-isipan, pinag-isipan palagi ang hadith na ito. Dahil ito ay panawagan ni Allah sa kaniyang mga alipin. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.